Buenos días, señoritas y señoritos. Nababahala si former Senator Ping Lacson na paalis na or pag-graduate na yung mga matitinong mga senador. At ang masakit dito ay papalitan sila ng mga clowns o payaso. At I agree with Senator Ping, itong mga graduating senators ay hindi naman perfecto, pero kahit papaano hindi rin naman talagang yung naipapakita na talagang magnanakaw o may kaso sa anti-graft sa Office of the Ombudsman o Sandigan Bayan, kasi meron tayo dyan alam na hindi na nakasuhan, nakulong pa. So sa post niya sa Twitter, sabi ni Senator Ping, sayang kasi paalis na at hindi na up for re-election. Kumbaga natapos na yung 6-year term nila na si Senator at na kaibigan ko naman si Senator Angara, si Sani Angara, si Nancy Binay. Si Nancy Binay, syempre, alam ko na naalala nyo pa yung kaso ng tatay niya, pero in fairness naman, itong si Nancy Binay ay walang pending cases or walang kaso pinailan sa kanya in relation to her pork barrel or other funds, although hindi pa rin sila perfect because unlike Ping na tinatanggihan or hindi tinatanggap yung pork barrel niya, at si Senator Joker Arroyo, mga ito gumagasta pa rin yung mga senator, yung mga pork barrel funds na dyan sa Senado. Pero tulad ng sinabi ni Senator Ping Lacson, ay at least lesser evil ang mga ito. So si Nancy Binay, ito nakakasayang, si Coco Pimentel, kasi palaban kahit naging once naging enabler siya ni Duterte at naging party mate, pero parang he seemed to have recovered from that negative or very hindi ka something not to be proud about, yung nagkaroon siya ng political link at nagkaroon siya ng political relations with Duterte and his gang. At isa pa nakakasayang rin na mawala sa Senado ay si Senator Grace Poe. At isa rin na medyo notorious sa inyo dahil sa mga development projects nila ay si Cynthia Villar. Pero in fairness naman sa akin sa issue ng reclamation projects at saka issue of environment, palaban naman ito si Cynthia Villar. At least nagsasalita at may mga advokasya siya ukol sa environment. Yun lang, medyo ang negative lang sa kanya ay yung almost Pac-Man na style ng development na ginagawa ng asawa niya, ng dating Senate President and dating Speaker na si Manny Villar. So sayang kasi sabi niya, ito nga ang post ni Ping, Angara, Binay, Pimentel, Poe, and Villar are 5 of several serious and productive senators who are leaving the upper house in 2025. Inexplicably, the lyrics of an irrelevant old song comes to mind. But where are the clowns? Send in the clowns. Don't bother, they're here. Di ba? Kanta yan. So, ito nakakasayang talaga kasi andyan na si Robin Padilla, baka ma-re-elect pa si Bato de la Rosa, ma-re-elect pa si Bongo. Ito, wala. Puro mga clown lang talaga ito sa Senado that without doing anything that can really help the Filipino people. Let us again go back to the senatorial survey, recent senatorial survey ng Okta na to show na may point naman si Ping Lacson. Siyempre, alam naman natin dito sa, like we discussed earlier, number 1 dito sa Okta survey ay si Erwin Tulfo.
kahit kilala ko ito na nung kasama kami sa the when I was a reporter, investigative reporter of the Philippine Daily Inquirer, at ito si Erwin nasa ABS-CBN, pero syempre by now alam na ng taong bayan yung mga di ka nais-nais or mga iskandal na napasukan nila, kasama na yung 60 million na advertising scandal or media buying scandal na kung saan nasangkot ang pangalan ng kapatid nila si Teo, I think Will Mateo, na the Department of Tourism Secretary, kasama na si Ben Tulfo at saka si Erwin Tulfo. So medyo sa Senado, sa Kongreso ngayon, medyo palaban siya sa paglabas ng press release, pero sa mga deliberations, tahimik pa rin siya. At yung issue tinataken niya, hindi pa rin talaga mga serious issue, yung mga issue lang na medyo kagat sa media or para makapogi point siya, at hindi pa rin siya bumabanat kay Marcos dahil may utang na loob siya kay Marcos na inappoint siya ng DSWD Secretary. So again, to me, in my book, another clown replacing the mga matinong senator. And then number 2, si Bongo. Alam nyo na, hindi na kaya ako kailangan mag-explain dyan. Si Tito Soto, sana may wisdom at palaban. Number 3. Pero syempre, alam naman natin kung sino ang administrasyon, andun si Tito Soto. So wala rin tayo makuha dyan. The same with number 4 na si Amy Marcos. Syempre, she will side with her brother or mga Dutertes. And then syempre, ang 3 to 7 ranking na si Bato de la Rosa ay of course Duterte rin ito. Ito rin 4 to 9 ranking si Pia Cayetano, medyo doubtful rin. Kasama sa kapatid niya, medyo doubtful rin integrity nito. Ang number 4 to 9 na si Isko Moreno, dito nakikita natin na magiging palaban ito. Kilala ko ito, magiging palaban ito. Hindi na ako mag-explain, basta makikita nyo na lang yan. And then yung number 6 to 10, yun si Senator Ping Lacson. Sana naman makapasok siya sa Magic 12, no? Sana naman 6 to 10 siya. Okay yan, that is a comfortable number. Pero pwede pa magbago dyan kasi hindi na isama dito sa survey si former President Rodrigo Roa Duterte. And then 6 to 10, si Bong Revilla, ayun, payaso na naman. Si Francisco Tolentino, payaso na naman ni Duterte. Eto, payaso king, number 10 to 13 na si Lito Lapid. Ito rin, number 10 to 13 na si Manny Pacquiao. Baka naman natuto na siya sa pagkatalo niya sa presidential election. Baka hindi na, kasi naging rubber stamp rin siya ni Digong noon. Kinukot pa niya yung mga biblical verses in defense of the killing machine ni former President Rodrigo Roa Duterte, na nag-away-away rin naman sila. Sana maging independent na talaga siya, which is the best way to run sa 2025 election, si Manny Pacquiao. Tingnan natin, let's give it the benefit of the doubt. Naging kliyente rin naman ito ng PR firm ni VAT noong una siya sumabak una siya naging congressman. And then last but not the least, yung 11 to 18 ay si Doc Willie Ong. Sa pagkakilala ko si Doc Willie Ong, palaban rin ito. Yun lang, ang problema lang ni Doc Willie Ong, kung kami lang nag-uusap na in a private manner, marami siyang mga reklamo, marami siyang mga gusto ilabas. Pero during his mga public interview and speeches, medyo ang policy niya, ayaw niya magkaroon ng kaaway. So medyo I hope ibaguhin niya itong pananaw niya. So tingnan natin, we'll see. So marami pa po talaga tayo. We should help each other. Igigiya ko po kayo kung sinong iboboto at sino hindi. Pero sa ngayon, kung
And I agree with the Okta survey na parang medyo tama, may mga 70%. Medyo kasi karamihan dito mga incumbent nasa or na kuan na mga dating senator. So medyo matunog yung mga pangalan, lalo na si Tito Soto dahil yung It's niya na show. So for now, we really have to do more. Kaya i-share nyo talaga ito to as many people as you can. Wake up call itong mga survey sa atin. Let's work hard para to vote for better candidates na kahit hindi masyadong matunog o kilala yung pangalan, pero may reputation at may mga nagawa na sa publiko na pwede natin masabi they are really on the side of the Filipino people. So yun lang po, yun ang continuing follow-up natin, analysis dito sa run-up to the 2025 senatorial and local elections. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel, and I'll be seeing you in my next vlog.